Attention mga Filipino senior citizens, 10,000 pesos cash benefit na ibibigay ng gobyerno. Paano kung mamatay ang senior citizen? Ito ba ay makukuha pa? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto sa ating 10,000 pesos cash benefit na bigay po ng gobyerno sa ilalim ng NCSC. Paano kung mamatay ang isang senior citizen? Ito ba ay makukuha pa ng kaniyang pamilya? Yan ang ating pag-uusapan mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So ito na nga, dahil nagsisimula na noong January 1, 2025 hanggang ngayon, starting na po ang implementation dito sa Expanded Centenarian Act Cash Benefit na nagkakahalaga po ng 10,000 pesos para po ito sa mga lolo at lola na meron pong insaktong edad 80, 85, 90 at 95 years old, simula January 1, 2025 pataas. So, ayon po kasi sa NCSC, pwede na itong ma-apply in advance, 4 to 6 months bago po ang milestone na edad o kaarawan nyo sa mga nabanggit na edad, So 10,000 piso po yan na ibibigay ng gobyerno sa ilalim po ng NCSC. So ang tanong po dito, kung sakali man or what if yung isang senior citizen mamatay sa milestone na edad na yan, 80, 85, 90 and 95 years old sa time na kaniyang pagkaroon nga po ng mga edad na yan. So makukuha niya pa ba ang 10,000 pesos cash benefit? Makukuha pa ba ito ng kaniyang pamilya o kamag-anak? Ang sagot po ay yes, oo po, makukuha po ng naiwang pamilya o kamag-anak ang 10,000 pesos cash benefit, para po sa namatay na senior citizen na umabot po sa edad na yan, 80, 85, 90 at 95 years old. So ang mga requirements lamang po na kailangan ng naiwang pamilya, kamag-anak o malapit po na pamilya po dito sa namatay na senior citizen, kailangan niya po ng valid ID ng beneficiaryo o yung namatay na senior citizen, yung original death certificate, yung endorsement po mula sa inyong municipal or city mayor, application form, which is pwede nyo pong makuha yan sa OSCA office, ang application form, and kailangan din po ng valid ID yung naiwang pamilya na magpo-proseso sa aplikasyon dito sa 10,000 na cash benefit, and proof of address po ng beneficiaryo o doon sa namatay na senior sa kaniyang last na tirahan. So ilan po yan sa mga hinihinging impormasyon. Nasa screen nyo po ang kompletong requirements. So yun po yung ipoproseso, yun po yung isa-submit ng naiwang pamilya or kamag-anak ng namatay na senior citizen na may edad 80, 85, 90 at 95 years old upang makakuha ng 10,000 piso na cash benefit. So, what if naman po kung ang isang senior citizen ay namatay, tapos wala pa yung milestone na edad na 80, 85, 90 at 95 years old, pero naka-advance na po siya na apply 4 to 6 months bago ang kanyang kaarawan. Di ba po, sabi ng NCSC, pwede mag-advance ng application 4 to 6 months bago ang birthday. So, what if namatay po ang senior citizen bago ang kanyang birthday? Makakakuha pa ba
ang kanyang pamilya o yung kamag-anak niya ng 10,000 pesos cash benefit? Ang sagot po ay hindi, no? Wala pong makukuha dahil ang sinasabi po dito sa Expanded Centenarian Act cash benefit na 10,000 pesos, yung mga tumungtong lamang o nakaabot sa milestone na edad na 80, 85, 90 at 95 years old. Kaya naman ulitin ko mga lolo at lola, mga ka-vlogs, kung meron po kayong kakilala kasama sa bahay, kapamilya, kamag-anak na umabot po ng edad na 80, 85, 90 at 95 years old simula noong January 1, 2025 hanggang ngayon, no? Or sa mga susunod na mga araw po, pero namatay and hindi pa po naka-apply, no, sa 10,000 pesos cash benefit dyan sa OSCA and NCSC, no, maaari pong mag-apply yung naiwang pamilya, naiwang kamag-anak, kung sino man po ang magpo-proseso ng aplikasyon para makakuha ng 10,000 pesos cash benefit ng naiwan, no, ng pumanaw na senior citizen na may edad 80, 85, 90 at 95 years old. And ulitin ko din para sa mga hindi aabot or umabot sa edad na yan, 80, 85, 90 at 95 years old, no? Tapos nakapag-advance apply po, ang 10,000 pesos cash benefit po ay hindi po yan maibibigay, no, sa naiwang kamag-anak or pamilya dahil hindi po siya nakatungtong sa milestone edad na sinasabi po ng Expanded Centenarian Act. Sana yung naging malinaw po yan, mga lolo at lola. And ongoing na ngayon ang application, no, sa mga gusto mag-apply, no, punta po kayo sa Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA office na nasa munisipyo or city hall ninyo. And good news dahil available na po sa OSCA office, no, ang application form para dito sa 10,000 pesos cash benefit. Siguraduhin lamang na ang iyong edad ay insaktong 80, 85, 90 at 95 years old. Sino po ba sa inyo mga lola at lola ang naka-apply na? Sino po sa inyo dito naka-advance apply na dito sa 10,000 pesos cash benefits? I-comment nyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo po ang ating join button. Maraming perks dyan mga vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo rin i-like ang video na to. At kung meron ka pang katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timbawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.